Panglabing-isang bahagi ng Imperyo Romano Julius Caesar, pagtawid sa Rubicon. Sa nakaraan, nasugpunan ni Caesar ang buong katibuhang katutubo sa malayong Gaul kung saan siya namalagi bilang proconsul o gobernador ng 2 termino magmula noong taong 50 bago kapanahunan ng Panginoon o 50 BC. Naiayos niya na ang otoridad ng pamunuang Romano at siya ay tinatawag na doon ng Senado at pamunuang Roma at pinapabalik na siya bilang pribadong mamamayan. Pinagbibitiw na rin siyang komandante ng hukbo ng mga lehiyon na kanyang pinalaki sa Gaul. Tinanggihan ang kanyang hiling na pagkandidatuhin siya bilang consul in absentia dahil kailangang pupunta siya sa Roma bilang pribadong mamamayan kung gusto niyang kumandidato. Alam ni Caesar na manganganib siya na babalik bilang pribadong mamamayan na wala siyang hukbong suporta. Marami ang magtatangka sa kanyang buhay. May mga politiko na gustong magpabagsak kay Caesar dahil sa kanyang pananagumpay sa Gaul. Subalit noong sabihan siyang bitawan niya ang hukbong tapat sa kanya, samantalang si Pompey ay hindi papayag na tiwalagin ang nasa kanyang hukbo, bagkus ay malamang na ipapasa pa ng Senado kay Pompey ang pangkalahatang pagkakomandante, ito ay nagbantang panganib kay Caesar. Ito ay dahil si Pompey ay pumanig na sa partidong Republikano ng mga Optimatis. Mula sa kinaroroonan ni Caesar sa Cisalpina, maingat siyang nagbalak at iniwasan niyang mabagabag. Sa kanyang isipan, siya ay naiipit at nasusukol sa pagdesisyon. Ang pakiwari niya ay hinuhubaran na siya ng oportunidad at karapatan. Walang ibinibigay sa kanya ng pamunuan na pamaraang garantiya ng kanyang kaligtasan. Kung susunod siya sa utos ng Senado, buhay niya ay lubusang manganib. Kung sasalungat naman siya ay tataguri ang rebelde na lumabag sa batas. Malalim siyang nag-isip. Ipinadala niya si Gaius Scribonius Curio sa Senado sa Roma para ibigay nito ang kanyang mensahe. At ang ipinabalik na kasagutan ay bagay na hindi niya maubos maisip. Hindi lamang tinanggihan ang kanyang proposisyon, idineklara na siyang kaaway ng publiko mula 7 ng buwan. Iniwasan niyang magkaroon ng suspetsa ang mga tao na ang hukbong kanyang dala ay mayroong susuungin na maisasaganap. Dala ni Caesar ang isang pangkat ng hukbo na tapat sa kanya, ang lehiyong Gemina na pang-13 na nanilbihan sa ilalim niya sa mga labanan sa Gaul. Ang lehiyon niyang ito ay una niyang binuo noong taong 57 bago kapanahunan ng Panginoon o 57 BC. At subok na niyang isa ito sa mga mapagkakatiwalaan at maaasahang lehiyon sa arming Romano. Nagpahinga siya at ang kanyang hukbo sa Ravenna, siyudad na daungan at base ng armadang Romano at nasa bandang hilaga ng ilog ng Rubicon. Pinulong niya ang kanyang mga tauhan at siya ay nangag-usap sa kanila. Isinalaysay niya ang kanyang mga sama ng loob, ang mga maling ginawa sa kanya, ang pang-iipit sa kanya at gustong pagpabagsak sa kanya ng mga umusbong na kaaway niya. Sinabi niya ang panukala niyang pagkakainggit ni Pompey sa kanya at ang pagnasa nito at iba nitong mga kaanib na sirain ang kanyang reputasyon. Binatikos din niya ang ginawa ng Senado na paghamon sa kapangyarihan ng tribuno at ang kanilang karapatang mamagitan. Ang katugunan ng mga sundalo ay ang kanilang pangakong manatili silang tapat sa kanya. Sa Ravenna, pinag-abalan niya ang kanyang mga tauhan na magbakod ng eskwelahan. Sa araw, nagpadala siya ng tao niya sa pampang ng Rubicon at pinagkampo niya sila doon. Sa gabi, nagkainan sila ng kanyang mga sundalo, nagkwentuhan, at naglibang ng pangkaraniwan.
Noong gumabi at natutulog na ang buong kabayanan, tahimik na ang mga daan, umalis sila ng tahimik mula sa syudad. Kasama niya ang ilang mga alalay at sa halip na gumamit sila ng karaniwang gamit militar para sa kanilang mga dala, gumamit sila ng mga asno na nakuha nila sa isang panaderya. Naglakbay sila sa gabi at sa unang gabi, minalas sila dahil ang kanilang mga sulu ay namatayan ng siga. Nagkandaligaw ang mga ito hanggang sa lumiwanag at nakakita sila ng isang magsasaka na siyang nagturo sa kanila ng daan. Nakarating sila sa tamang daan at nagpatuloy na sila sa pampang ng Rubicon na kung saan naroon ang kanilang mga naghihintay na mga kasama. Malalim na nag-isip na naman si Cesar sa may tabing ilog. Ilang beses silang huminto sa kanilang paglakbay na ito at paulit-ulit na nag-isip si Cesar tungkol sa kanyang isasagawang galaw. Ang kanyang desisyon sa pagkakataong ito ay may malaganap na epekto. Lubos na mahalagang pagpasyahan niya ang mabuti ito. Tutuloy ba sila o hindi? Kung tutuloy sila, ito'y magiging tanda ng paghimagsik laban sa Roma dahil nasa alituntunin ng Romanong batas na ang pagtawid sa Rubicon na may kasamang hukbo ay itinuturing na pagtataksil. Labag ito sa batas dahil malinaw itong indikasyon na ang pakay ng pinuno ng army ay manakop ng kapangyarihan. Ang mga gobernador na Romano ay pinagbawalan noon ng batas ng Romano na dalhin ang kanilang army sa labas ng kanilang teritoryo na walang pahintulot mula sa Senado. Kaya kung magpatuloy siyang tumawid sa Italia kasama ng kanyang hukbo, sa kabila na inutusan na siya ng Roma na tiwalagin niya ang kanyang army at bumalik na siya sa Roma, ito ay ituturing ng Roma na deklarasyon ng digmaan at aksyon ng pag-aalsa. Kapag may digmaan, maraming mga buhay Romano ang masasangkot, mawawasak at malalagas. Kay Cesar, kung tutuloy siyang tatawid sa Rubicon, nakasama niya ang hukbo, ito'y tuluyan ng walang urungan. Hindi siya papayag na tiwalagin ang kanyang hukbo. Tutuloy siya sa Roma, nakasama niya ang kanyang hukbo. Noong gabi ng ika-10 ng Enero, bago noon tumawid ang buong hukbo, nag-utos siya ng mga tauhang scout sa syudad na una nilang madadaanan, ang syudad ng Ariminum na may layong 18 kilometro mula sa ilog ng Rubicon. Pinapunta niya ang mga ito para magmanman kung ang hilagang lagusan ba ng depensang pader ng syudad ng Ariminum ay bukas at sinabihan niya silang mag-ulat sila sa kanya sa hating gabi. Nag-atas siya ng pangunang pangkat na binuo ng ilan sa kanyang mga centurion at mga opisyal. Sinabihan niyang mga ito na mga sable at espada lamang nila ang kanilang dalhin sa Ariminum. Ang Ariminum ay sa modernong panahon, syudad na ng Rimini sa may ilog ng Marecchia sa may bandang hilagang Italia. Inatasan ni Cesar ang kanyang opisyal na si Hortensius na pamunuan nito ang hukbo. Nag-utos siya ng paunang pangkat na mag-asta silang kalmado at iwasan nila ang gulo o pakikipagbakbakan hanggat maaari. Habang naghintay siya sa mga scout na kanyang pinaluwas na magmanman, nagsabi siya sa kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang haharaping pagsubok at ipinaliwanag niyang mabuti ang tunay na lawak at kahalagahan ng kanilang isasagawa. Sa kanilang pag-abanse bilang hukbo sa probinsya ng Roma na Italia at sa labas ng mga probinsya na nasa ilalim ng kanyang otoridad, isang digmaang sibil ang sasabog. Ito'y digmaang sibil sa pagitan ng Romano laban sa Romano. Ito'y sagupaan ng mga puwersa na tapat kay Cesar at mga puwersa na sumusuporta sa Senado at kay Pompey. Ang ilog ng Rubicon ay nasa bandang timog ng Ravenna at hindi kalakihan. Madali lamang itong tawirin
at ang agos ay hindi malakas. Ang katunayan, ang ilog na ito ay tanda ng hangganan na namagitan sa teritoryo ng Gaul at Italia. Ang pagtawid ni Cesar at ng lehiyong Gemina pang-13 ay mga ngahulugang sila ay tatawid mula sa teritoryong Gaul at papasok sila sa Italia. Ang pagtawid sa hangganan ng teritoryong Gaul si Salpina na komandante ng lehiyon ay nangangahulugang siya kasama ng kanyang lehiyon ay lalabag sa batas. Ang kanilang paglabag sa batas Romano ay mangangahulugan na sila ay nagtaksil. Ang suma total ng pagtawid ay pagsabog ng digmaan. Nagwika siya sa kanyang mga sundalo. Ang sabi niya, "Maari tayong bumalik na sa puntong ito dahil pagtawid natin sa ilog ay wala ng balikan. Kailangan na tayong magpatuloy." Mayroong maliit na tulay na sumasaklaw patawid sa Rubicon. Bago sila tumawid, nag-isip muli ng malalim si Cesar. Sa bandang huli, siya ay nagwika, "Iatur inquitque diorum ostenta et inimicorum inquitas vocat, iacta aleia est." Maisalin ito sa tahakin natin ang daan na itinuturo ng mga banal na senyales at ng mga mapanlinlang nating mga kaaway. Ang dais ay nailatag na o ang desisyon ay naibaba na. Sa madaling araw, ika-11 ng Enero, kaagad na nasakop ng pangunang pangkat na pinadala ni Cesar ang lagusang pintuan ng Ariminum at napigil nila ang mga gwardya doon. Sumunod ang pangunahing lehiyon ng hukbo na pinamunuan ni Cesar at ito na ang kanilang pinal na pagtawid sa ilog Rubicon. Si Cesar at kanyang hukbo ay hindi na lumingon muli noong sila'y nasa kabilang pampang na ng ilog na kabig ng lupang teritoryo ng Italia. Sa kanilang pagtawid bilang hukbo, kalaban na sila ng batas ng Roma at hindi na sila mga bayaning sundalo na namagwagi at na magbigay sa pamunuan ng Roma ng kanyang kapangyarihan sa teritoryong Gaul. Ituturing na silang mga taksil sa bayan. Ang mga salita ni Cesar na iacta aleia est ay naipunla na. Noong sumunod na dumating sa Ariminum ang pangkat na dala ni Cesar sa madaling araw, walang lumaban o nag-alma sa kanila sa bayan ng Ariminum, ang unang bayan sa Italia na kanilang sinakop. Mahalaga noong nahawakan kaagad ni Cesar ang Ariminum dahil ito ang daan ng lagusan mula Hilaga tungong Italia. Sa kanyang dalang hukbo ay mayroong 12 lehyon at 10 doon ay mga veterano sa kanyang mga kampanyang nakaraan sa Gaul at ang iba ay binuo ng 22 pangkat mula sa Transalpina ng Gaul at rehiyon na sa ngayon ay lugar ng Pransya, Belhika at bahagi ng Alemanya, Olandia at Suwisa. Ang iba sa kanyang hawak na mga lehiyon ay iniwanan niya sa Gaul para mayroon siyang matawag na pangreserba. Sa kanyang pangailangan sa pagkakataong iyon, kailangan lamang niya ang hindi kalakihang hukbo, subalit kailangang samantalahin niya ang pagkakataon at magpangahas siyang magmabilis. Sorpresa ang paraan na mas madali siyang makakapagpatama ng kilabot sa kanyang mga kaaway kaysa pagdaluhong ng malaking puwersa. Kakaunti lamang noon ang mga alagad na kasama ni Cesar, subalit nagpautos na siya sa ibang mga lehyon na umalis sa Gaul para katagpuin siya. Walang umalsa sa bawat bayan na dinaanan niya at binigyan niya ang kanyang mga sundalo ng mahigpit na kautusan na huwag silang manakit, manira ng propriedad o anumang ari-arian na pampubliko man o pribado habang sila'y umabanse. Hindi sila nagpakita ng kasungitan. Lahat ng kanilang dinaanang bayan ay agad na sumuko at wala ni isang pumalag. Sa siyudad ng Oximum, bayan ng Osimo na ngayon sa timog na banda ng siyudad ng Ancona sa Italia,
sa rehiyon ng Picenum. Nakaestasyon noon doon ang malaking hukbong Romano na pinamumunuan ni Publius Attius Varus. Binisita ng Senado ng siyudad si Varus at sinabihan siya na hindi nila susuportahan ang anumang aksyon na laban kay Caesar dahil iginagalang nila itong general ng Republika. Sa pagkamangha ni Varus sa deklarasyong narinig niya, umalis siya sa siyudad na kasama ang kanyang hukbo. Subalit iniwanan siya ng kanyang hukbo at tumakas sila nagpunta sa hukbo ni Caesar. Sumapi si Varus sa lupo ni Pompey sa Apulia na nasa pinakasilangang dulo ng Italia. Samantala, sa Roma noong ika-17 ng Enero ng taong ito na nakarating ang balita sa Roma na nakapasok na sa Italia si Caesar. Bilang katugunan, nagbaba ng kautusan si Pompey sa Senado at sinabihan ang mga senador na sundan siya. Naghari ang gulat at takot sa mga nasa Senado. Nagulat sila na kumilos si Caesar sa panahon ng taglamig dahil ang karaniwang nangyayari ay sa tag-araw nagaganap ang mga labanan at ang mga mandirigma ay nagpapahinga kapag taglamig. Mabilis na nag-alisan sina Pompey at mga senador mula Roma. Nagtungo si Pompey sa Apulia at doon ay kanyang tinipon ang kanyang hukbo ng 5 lehyon ng mga matatapat niyang mga mandirigma. Sa Pebrero, nasakop ni Caesar ang siyudad ng Asculum pagkatapos na umalis ang garrison doon. Pagkasiguro ni Caesar na nasugpo na at wala nang nagbabantang panganib sa Asculum, tumuloy sila sa Corfinium. Noong mapalapit na sila sa siyudad ng Corfinium, nakasalubong nila ang 5 pangkat ng sundalo at bumilang ito ng 250 na mga sundalo mula sa garrison sa looban at nautusang mangsira sa tulay sa labas ng Corfinium. Ang pangprontang pangkat ng mga sundalong Agmen Primum ni Caesar ang sumabak sa bakbakan at napaurong nila ang mga sundalong lokal pabalik sa Corfinium. Sumunod ang pangunahing puwersa ni Caesar at nagkampo sila sa ibaba ng mga pader ng siyudad. Ang bagong hirang na gobernador doon noon na si Lucius Domitius Ahenobarbus ay nagtangkang tumakas, subalit hinuli siya ng mga mamamayan at isinuko nila ito kay Caesar. Bago noon dumating si Caesar, nakatanggap ng mensahe si Lucius Domitius Ahenobarbus mula kay Pompey na nagsasabi sa lahat ng puwersa ng Roma, kasama siya, na magpuntahan sila sa Apulia upang magtipon-tipon doon at hintayin doon ang pagdating ng malaking hukbo ng lehyon magmula sa mga probinsya. Si Lucius Domitius Ahenobarbus ay siya noon ang bagong hirang na kahalili ni Caesar bilang proconsul ng Gaul Transalpina. Ang kanyang pagkahirang sa Roma na proconsul o gobernador bilang kapalit ni Caesar dahil nagtapos na noon ang termino niya ay isinagawa ng Senado bago pa man tumawid noon doon sa Rubicon si Caesar. Hindi pinansin ni Ahenobarbus ang mensahe ni Pompey at sa halip ay pinalaki niya ang kanyang pwersa sa loob ng siyudad ng Corfinium, bayan ng Confirnio ngayon sa probinsya ng L'Aquila sa Italia. Nakatipon siya ng 22 pangkat. Bawat pangkat ay may 480 sundalo magmula sa rehiyon ng Italia na Etruria at sa karatig nitong mga probinsya at karagdagang 13 pangkat ang idinagdag ni Lucius Vibullius Rufus. Lahat ay halos mga baguhan ang mga nasa hukbong natipon ni Ahenobarbus kaya nagpadala sa kanya ng sulat si Pompey na hindi ipagpasubo ang siyudad sa pakikipaglaban dahil sa lakas ng mga veteranong kanilang kalalabanin sa hukbo ni Caesar. Sa halip, sinabi niya na makipag-ugnay sila sa kanyang mga tauhan sa bandang timog ng Apulia. Subalit nagmatigas si Ahenobarbus sa paniniwala niya na mas malaki ang kanyang hukbo kaysa hukbong hawak ni Caesar.
Bagkus, inudyukan niya si Pompey na dalhin ang kanyang hukbo sa hilaga ng Corfinium at bitagin nila doon si Caesar. Nagpatayo siya ng mga barikada palibot sa mga pader ng syudad at kaya nadatna ni Caesar ang Corfinium na nakahanda sa kanyang depensa. Nagpadala si Ahenobarbus mula sa Corfinium ng sulat kay Pompey upang magpadala siya ng hukbong susuporta sa kanya. Tumanggi si Pompey na ipasubo ang kanyang hukbo para depensahan si Ahenobarbus datapwat solo siyang nagdesisyon na kulubin niya ang syudad at tumanggi siyang sumunod sa unang instruksyon ni Pompey. Inutusan siya ni Pompey na gawan niya ng paraan na makaalpas siya doon at makisama siya sa pangunahing hukbo ni Pompey. Tinangka ni Ahenobarbus ang umalis sa syudad samantalang nagsinungaling siya sa kanyang hukbo at sinabi niya sa kanyang mga opisyal na magpapadala si Pompey ng suporta. Noong nalaman ng kanyang mga opisyal ang totoong bilin at kautusan ni Pompey, nagalit ang mga ito at binihag siya at dinala kay Caesar. Habang kinukubkub ni Caesar ang bayan ng Corfinium, isang dating general at politiko, si Publius Cornelius Lentulus Spinther, na galing sa Asculum at nagtago sa Corfinium, ay naglakas loob na pumunta sa pader ng nabarikadahang syudad at nanghinging makipag-usap kay Caesar. Pinagbigyan siya ng mga sundalo at ipinaalam ito kay Caesar. Sinamahan ng gwardya si Spinther at dinala niya ito kay Caesar sa labas ng bayan kung saan siya nagkampo kasama ng lehyon. Nakiusap si Publius Lentulus Spinther na huwag siyang patayin alang-alang sa kanilang dating pagiging magkaibigan. Inamin niya na ang mga pabor niyang nakuha mula kay Caesar ay lubos na napakalaki dahil natanggap siya sa kolehiyo ng mga pare at pagkatapos ng kanyang pagiging praetor, dahil kay Caesar, naatasan siya sa gobyerno sa Espanya. Habang si Spinther ay ninenerbyos na nangangag-usap at nagmamakaawa, pinahinto siya ni Caesar. Sinabi ni Caesar sa kanya na hindi niya iniwanan ang probinsyang Gaul upang gumawa siya ng kabalbalan, kundi lamang para protektahan ang kanyang sarili mula sa mga masasamang balak na pananakit ng mga kaaway sa kanya, at upang may pabalik niya ang dignidad ng mga tribuno ng mga tao na napalayas mula sa syudad ng dahil sa kanya, at upang ipagtanggol ang kanyang kalayaan at kalayaan ng mga mamamayang Romano na sinupil na mangilan-ilang mapangwatak-watak na mga tao. Napalakas ang loob ni Spinther at nagmakaawa siyang pabayaan siyang bumalik sa bayan at nang ang kanyang pagkakaligtas at pagkakabuhay ay magsilbing pampatibay loob sa mga tao dahil marami ang sobra ang pagkatakot at nagtatangka na silang magpakamatay. Pinakinggan ni Caesar ang pakiusap ni Spinther. Pinalaya niya ito. Pagbalik ni Spinther sa loob ng kutang syudad, inihayag niya ang pagpatawad ni Caesar. Kinabukasan ng pangyayaring ito, pinatawag ni Caesar ang lahat ng mga senador ng syudad, kanilang mga anak, ang mga opisyal at mga mamamayan. Kabilang sa mga ito sina Lucius Domitius, si Spinther, si Lucius Vibullius Rufus, kasama rin si Sextus Quintilius Varus na questor at si Lucius Rubrius. Noong humarap ang mga ito kay Caesar, ipinagsanggalang sila ni Caesar sa mga pangtutuya at panglalait ng mga sundalo. Sinabihan niya ang pulong sa mangilan-ilang mga salita lamang na sa bahagi nila. Hindi man lamang siya pinasalamatan sa nabubukod tanging kabaitan at pagpapatawad na iginawad niya sa kanila. Pagkatapos, pinalis niya silang lahat na walang nasaktan o nasaling man lamang. Ang perang iniabot sa kanya ng senador doon na si Lucius Domitius bilang kabayaran ng kanilang pagkakapalaya ay ipinabalik niya rito para hindi siya magmukhang mas matimbang sa kanya ito kaysa buhay ng tao, bagaman alam niya
na ang perang iyon ay galing kay Pompey para pambayad sa hukbo. Noong ika-21 ng Pebrero, naitala na ang Corfinium ay lubusan nang naipasakamay kay Caesar. Marami sa mga ito ang nagmadaling nakisugpon kay Pompey, subalit ang mga pangkat na dati ay nasa pamumuno ni Ahenobarbus ay nanumpa ng kanilang katapatan bilang mandirigma kay Caesar. 7 araw si Caesar sa Corfinium at pagkatapos ay tumuloy siya sa patimog na direksyon tungong siyudad ng Apulia dahil ang pakay niya noon ay mahabol niya si Pompey sa Brundusium. Sa sumabog na digmaang ito, maraming mga pamilya ang nabuwag. Magkakapatid ay nag-aaway dahil sa kaibahan ng kanilang mga kinampihan. Dating magkakaibigan ay naging magkaaway. Si Caesar at si Pompey ay dating magkaibigan, magkasama sa politika at pinag-ugnay pa ng pamilya. Pagkatawid noon ni Caesar sa ilog ng Rubicon, habang marami ang nanatiling matapat na kaalyado niya dahil sa kanilang pinagsamahan sa kanyang mga kampanyang pagsakop sa Gaul, ang legatus pro praetore o pangalawang komandante niya na lubos niyang pinagkatiwalaan sa abilidad nitong militar at sa katangian niyang mamuno ay nakipanig kay Pompey. Siya si Titus Labienus. Umalis si Labienus sa Gaul Cisalpina kung saan siya ginawa ni Caesar na gobernador sa nagdaang taon ng 51 bago kapanahunan ng Panginoon o 51 BC. Sa pag-alis ni Labienus kay Caesar, malalim ang sugat na iniwan nito sa kalooban ni Caesar. Hindi lamang lubos na kalungkutan ang biglang humampas kay Caesar sa pagkawala ng magiting henyo sa taktika militar at nabubukod tanging sundalong kaalyado. Damdam niya ang napagtaksilan ng isang kaibigan. Noong kabataan nila, nagkasama silang nagkampanya sa Asya at noong bumalik sila sa Roma, lumaban sila laban sa lupon ng mga Optimatis. Ilang taon silang nagkasama sa kampanya sa Gaul. Maraming taon silang nagkasamang humarap at nakipagsubukan sa panganib. Marami sa mga pananagumpay ng hukbo ni Caesar ay dulot ng kahusayan at kagitingan ni Labienus. Sa kanilang paghiwalay, kapwa nila alam na sa muli nilang pagkikita, isa lamang sa kanila ang matitira. Ang pakikipagpanig ni Labienus kay Pompey ay malamang na udyok ng kaugaliang Romano noon na amicitia o malalim na pakikipagkaibigan at pagtanaw ng utang na loob, sanhi ng unang kaugnayan ng kanyang pamilya kay Pompey. Napakalaking tuwa ni Pompey noong dumating sa kanya si Labienus na may kasama pang kabalyeriyang tribong Gaul at Alemani. Dala din niya ang kaalaman tungkol sa kakayahang militar ng hukbo ni Caesar. Ginawa siya kaagad ni Pompey na Magister Equitum, komandante ng kabalyerya. May ibang Romanong opisyal na nahirapang mamili kung sino ang kanilang papanigan. Si Marcus Junius Brutus na ang kanyang ama ay pinatay ni Pompey ay nagpasyang umalis sa siyudad ng Roma tungo sa Cilicia at sa naglaon ay pumunta siya sa kampo ni Pompey. Si Gaius Claudius Marcellus na konsul sa nakaraang taon ay nagpasyang wala siyang papanigan. Samantala, sa kaso ng hukbo ni Caesar, lahat ng kanilang mga nadaanang mga kabayanan ay sinalubong sila ng maluwalhati at pinag-alayan sila ng kanilang mga supply at kakailanganin sa hukbo. Pagkarating niya noon sa rehiyon ng Picenum o Marcia na ngayon at bahaging norte ng Abruzzo, tinanggap niya ang pagsuko ng Asculum, bayan ng Ascoli Piceno na ngayon na malapit sa Corfinium, at doon sila noon nagpahinga bago siya nagtungo sa Corfinium. Habang umaabanse si Caesar papuntang Roma, ang kanyang mga sundalo ay masiglang masigla. Nagbotohan ang mga ito at nagsabi kay Caesar na maglilingkod sila sa kanya kahit walang bayad. Maging ang mga opisyal ay tumulong na nagkontribusyon
sa pangangailangan nila dahil sa tiyempong ito, naputol na ang supply ng pera at probisyon para sa kanya hanggat sa makarating sila sa Kapitolyo at maangkin nila ito. Napansin niya na habang umaabanse sila, lalo lamang niyang nakikita na ang mga tao ay sumusuporta sa kanya. Nagulat din sila sa kabaitan niya noong pinakawalan niya si Domitius. Noong nalaman ni Pompey ang nangyari sa Corfinium, inilipat niya ang kanyang hukbo mula sa lugar na Luceria, lumang siyudad sa hilagang Apennines sa probinsya ng Emilia-Romagna sa Italia, sa pampang ng Ezra, at pumunta siya sa Canusium o Canosa di Puglia na ngayon sa timog silangan ng Italia sa pampang ng Ilog Ofanto. Mula doon, tumuloy siya sa Brundisium, Brindisi na ngayon sa Puglia sa Italia. Nagbigay kautusan siya sa lahat ng lehyon na magpuntahan sila doon. Ang plano niya noon ay tumawid sila sa kargatang Adriatico tungo ng Dyrrachium, sa ngayon ay bayan ng Durrës sa Albania. Nakarating siya sa Brundusium sa huling bahagi ng Pebrero. Sa isang sulat ni Cesar sa isa sa kanyang mga kaibigan na natuklasan ng mga mananalaysay na ipinadala ni Cesar sa panahon na nangyayari ito, nagsabi siya, "Natutuwa ako na sinasang-uyunan mo ang aking nagawa sa Corfinium. Kontento ako na ang paraang iyan ay siyang pinakamainam na ating gawin, sapagkat sa gawaing ganyan nakukuha natin ang mabuting saloobin ng lahat ng panig at nang sa gayon ay matiyak natin ang tagumpay. Karamihan sa mga mananakop ay kinapupuotan ng sangkatauhan dahil sa kanilang kalupitan, kung kaya dahil sa pagkamuhi na kanilang ginigising, nahadlangan sila sa pagtamasa ng kanilang kapangyarihan. Si Syula ay nabubukod tangi, subalit ang halimbawa ng kanyang nanaig na kalupitan ay wala sa aking pag-uugali na gayahin. Lulupig ako sa bagong pamamaraan at patibayin ko ang sarili ko sa pagangkin ko ng puwersa na matatamo ko sa pamamagitan ng pagkabukas palad at pagkamakaawa." Iyan ang sinabi niya sa sulat. Sa kanyang hawak na hukbo noon, mayroong mga opisyal na kanyang hinirang batay sa rekomendasyon noon ni Pompey noong sila ni Pompey ay magkaibigan pa. Naintindihan ni Cesar ang kanilang alanganing disposisyon na mayroon silang tinatanaw na utang na loob kay Pompey dahil utang nila sa kanya ang kanilang ranggo. Noong sumabog ang digmaan, ibinigay sa kanila ni Cesar ang buo sa kalooban niya na kalayaan na pumunta sila sa panig ni Pompey kung pipiliin nila. Itong labanan ni Cesar at Pompey ay naging digmaang sibil sa Republika Romano pagkatapos na nangyari ang pagtawid ni Cesar sa Ilog Rubicon noong 49 bago kapanahunan o 49 BC. Dito nagtatapos ang ating kabanata hanggang sa susunod na kabanata.